Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga po pala si Lito. Hindi ko po tunay na pangalan. Kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Iloilo. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa aking karanasan na kinasasaklawan ng mga aswang. Noong araw ay nagtatrabaho po ako sa Maynila. Lumuwas ako mula sa probinsya upang magkaroon ako ng trabahong mapagkakakitaan. Doon ay may nakilala po akong kaibigan, si Sandro, ang isa ko pong katrabaho. Naging malapit ang loob ko sa kanya dahil iisa lang naman po ang kwartong tinutulugan namin. Nanggaling siya sa probinsya ng Siquijor at kagaya ko ay nakipagsapalaran din siya sa Maynila upang magkaroon ng maayos na hanap buhay. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at nagpapahinga na ang lahat, naramdaman ko na lamang po na parabang may matalas na bagay ang paunti-unting bumabaon sa aking leeg. Dala ng nararamdamang pagod at antok, hindi ako bumangon o kahit ang imulat ang aking mga mata ay hindi ko kaagad ginawa. Gamit ang aking palad ay kinapa ko kung ano ang bagay na tumutusok sa aking leeg. Pero wala akong nakapa. Huminto naman sa paghapdi ang aking leeg. Kaya naman ay napagdesisyonan ko na lamang po na matulog na lang ulit. Hindi rin nagtagal ay muli akong nakatulog. Ngunit nagising na naman ako nang maramdaman kong may kakaibang bagay ulit ang dahan-dahang bumabaon sa aking leeg. Sa pagkakataong yun ay napabalikwas ako ng bangon. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid pero wala akong kakaibang napansin. Maliban na lamang kay Sandro na naroong mahimbing na natutulog sa kanyang higaan. Tinitigan ko pa siya at baka ay pinagtitripan niya lang ako. Nang sandaling yun ay naisip ko na baka nagtutulog-tulugan lamang si Sandro. Sinutsutan ko siya pero hindi niya ako kinibo. Patunay lamang yun na talagang natutulog siya. Pagkatapos noon ay naisipan ko ang bumalik ulit sa pag-iidlip. Sa kalagitnaan ulit ng aking pagtulog ay sobrang sakit na ng leeg ko. Mas masakit ito kumpara kanina. Nang dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, nagulat ako. Nakita kong nakasubsob sa akin si Sandro. Wari bang inaamoy-amoy niya ang aking leeg. Dinig ko rin ng mga sandaling yun ang kanyang pag-angil. Pre, ano ang ginagawa mo? Agad kong tanong at itinulak ko siya palayo sa akin. Bakas sa ekspresyon ng mukha ni Sandro ang pagkabalisa. Maging ako ay nakaramdam ng tuliro dahil sa kaganapang yun. Hindi ko batid kung bakit ba nakasubsob sa aking leeg si Sandro. Hindi ko tuloy mapigilan ang aking sarili na isiping pinagnanasahan niya ako. Nang oras na yon ay naramdaman kong kumikirot pa ang aking leeg. Nang hawakan ko ito ay nabahira ng dugo ang aking palad. Mas nagulat ako at agad na tumakbo sa banyo. Tinignan ko sa salamin ang aking leeg at doon ko na kumpirmang may sugat ito. Kaagad kong nilinis ang sugat sa aking leeg at nang malinis na'y bumungad sa akin ang bakas ng pagkakakagat ni Sandro. Lumabas ako sa banyo at pinagsusuntok ko si Sandro dahil sa kanyang ginawa. Pre, hindi ko rin alam kung paano ko nakagat ang leeg mo. Ganito lang kasi talaga ako kapag nananaginip. Inaakala kong totoo ang aking panaginip. At kung minsan nga, naglalakad ako ng kahit tulog. Sa panaginip ko kasi, isa daw akong aswang at kinakagat ko ang leeg ng taong binibiktima ko. Mahabang paliwanag sa akin ni Sandro. Pinaniwalaan ko naman siya sapagkat marami na rin naman akong kakilala na ganoon din ang ginagawa kong tulog. Hindi rin nagtagal ay kaagad kaming nagkasundo ulit at napagdesisyon ng muling matulog. Sa panibagong pagkakataon ay mahimbing na naman akong nakatulog pero
Kahit ganoon ay nagising na naman ako. May naririnig kasi akong kakaiba sa paligid. Waring may kung anong nilalang ang umaangil. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala akong nakitang kahit na anong nilalang. Hindi ko rin nakita si Sandro sa kanyang higaan. Ang bintana sa aming kwarto ay nakapagtatakang nakabukas, gayong nakasarado naman yon bago kami natulog. Kahit antok na antok ay pinilit ko pa rin ang bumangon at saka nagtungo ako sa bintana. Sumilip ako sa bintana at sinuri ang labas dahil baka ay naroon si Sandro. Nang mapansing wala naman siya roon, minainam ko ng ikandado ang bintana. May tanong man sa isipan ko kung saan nagtungo si Sandro. Binaliwala ko na lamang yon at bumalik na lamang ako sa aking kama. Hindi ko na nilak ang pintuan ng aming kwarto upang makapasok si Sandro kung siya ay babalik. Natulog na lamang ako bunsod nang hindi ko na kinakaya ang aking antok. Nang mga sumunod na araw ay niyaya ako ni Sandro na sumama sa kanya patungo sa kanilang lugar. Magkakaroon daw kasi ng handaan sa kanilang baryo at gusto niyang umuwi doon. Noong una ay nagdalawang isip ako dahil sobrang layo ng Siquijor sa Maynila. Ngunit nang lumaon ay pumayag din ako. Dala na rin ng kuryosidad kung ano ba ang pinagkaiba ng Siquijor sa Maynila. Labis ang tuwang naramdaman ni Sandro matapos kong pumayag na sasama ako sa kanya pauwi sa kanila. Hindi rin naman kami magtatagal doon. Balak namin ay uuwi agad kami pagkatapos ng isang linggong pagbabakasyon doon. Pagkatapos ng piyesta sa kanilang baryo, agad kaming uuwi. Agad kaming nagpaalam sa aming amo tungkol sa aming plano. Maswerte kami dahil pinayagan kami ng aming amo. Kasunod noon ay agad kaming nag-ayos ng aming mga maleta. Naghanda lamang ako ng mga gamit na kinakailangan ko na sasapat sa isang linggong bakasyon namin ni Sandro. Alam mo pre, sobrang ganda doon sa baryo namin. Malayo sa kabiasnan. Walang kapitbahay at higit sa lahat ay kagiliw-giliw ang mga tao. Saad ni Sandro. Ayon sa tono ng kanyang pagsasalita, mahahalatang hindi siya nagsisinungaling. Dahil sa kanyang sinabi ay nakaramdam ako ng labis na kagalakan. Naging buo ang aking desisyon na sumama sa kanya. Dumating ang araw na aming pinakahihintay. Maaga kaming gumising at nagtungo sa terminal ng bus. Pagkarating ay maswerte kami dahil nakahabol pa kami sa unang bus na paalis na. Malayo pa ang aming biyahe at inabot ng ilang mga araw. Sa aking naaalala ay umabot ng 2 o 3 araw ang aming biyahe. Mahaba man at nakakapagod ang biyahe, ay napawi naman yun nang mapunta na kami sa Siquijor. Maganda ang tanawin doon. Higit na mas maganda kumpara sa Maynila. Maya-maya lamang ay pumanaog na kami ng bus at sumakay sa isang habal-habal. Habang tumatagal ay paliblib na ng paliblib ang lugar na aming tinatahak. Mga boss, hanggang dito ko na lang kayo maihahatid. Lubha na kasing delikado kung pipilitin ko pang ipasok ang motor patungo sa baryo na sinasabi ninyo. Isa pa, malapit ng gubabi. Wala kasing ilaw tong motor ko. Wika ng driver. Nagkatinginan kami ni Sandro at walang ibang ginawa kung hindi ay ang bumaba na. Nang tignan ko ang daan na aming lalakarin ay sobrang layo pa. Tanaw ko sa kalayuan ng pumapalubog na araw. At iniwan na nga kami ng driver. Bitbit namin ang mabibigat naming bagahe. Sobrang putik pa ng daan habang sa gilid namin ay sobrang kapal ng mga puno. Nang silipin ko ang kagubatan sa gilid, ay sobrang dilim sa loob. May naaaninag akong isang tao doon na waring nagmamasid sa amin ni Sandro. Nang lumaon ay nawala yun at napalitan na lamang ng pagkaluskos ang lahat.
Umabog ng mabilis ang dibdib ko at mas lalo pa akong natakot nang bigla akong hinawakan ni Sandro sa aking balikat. Pre, ano ba ang sinisilip mo dyan? Tanong ni Sandro sa akin habang tapik niya ang aking balikat. Sinilip niya rin ang parte ng kagubatan na tinitignan ko. Wala, namamalikmata lang siguro ako. Malayo pa ba ang lalakarin natin? Tanong ko sa kanya. Nako, malayo pa pre. Baka abutin tayo ng gabi dito sa daan. Sagot ni Sandro na ikinakamot ko ng ulo. Ibang-iba sa aking inaasahan ang lugar na pupuntahan namin. Buong akala ko ay malaparaiso ang lugar nila pero sa kalsada pa lang parang gusto ko nang umuwi. Nang sumunod ay nagpatuloy kami ni Sandro sa paglalakad. Naging mabagal pa ang pag-usad namin dahil sa sobrang kapal ng putik sa daan. Paulit-ulit na lumulubog sa putika ng aking tsinelas. Kung minsan ay naiiwan sa ilalim ng putika ng tsinelas, kaya naman ay napipilitan akong kawkawin ng putik upang kunin ang aking tsinelas. Upang hindi maulit yun ay mas pinili ko na lamang po na bitbitin ang aking tsinelas upang mas mapadali ang aking paglalakad. Sa kamalas-malasang pangyayari ay bigla na lamang po akong nadulas. Padapa akong bumulagta sa putikan na ikinatuwa naman ni Sandro. Nang iangat ko ang aking sarili mula sa putikan ay napaawang ang aking bibig. May napansin kasi akong kakaiba. May mga bakas kasi ng paa ng aso sa putikan. Hindi lang basta bakas ng paa ng aso dahil malalaki ang bakas na yon. Pre, malalaki siguro ang aso dito sa inyo ano? Paano mo naman nasabi? Pagtatakang tanong sa akin ni Sandro. Kasi ang lalaki ng bakas ng paa oh. Wika ko at mabilis akong bumangon mula sa pagkakadapa. Tinuro ko kay Sandro ang mga bakas ng paa at saka ay tinitigan ko ng mariin ang mga bakas ng aso. Oo, malalaki talaga ang mga aso dito. Linta niya ni Sandro. Nakaramdam ako ng takot dahil baka ay may aso kaming makasalubong sa daan. Sa awa naman ng Diyos ay wala kaming nakasalubong. Kung gaano katagal ang aming paglalakad ay siya namang pagbilis ng pagdulog ng dilim. Napahawak na lamang ako kay Sandro matapos naming makarinig ng malakas na alulong ng aso. Ang alulong na yun ay umalingaw-ngaw sa buong paligid na naghatid sa akin ng kilabot. Nanlamig ang aking pawis at ang aking mga balahibo sa katawan ay nagsipagtindigan. Tinawanan lamang ako ni Sandro. Patuloy lamang siya sa paglalakad na parabang wala lang sa kanya. Dahil sa kanyang angking tapang ay naging kampante ako. Maya-maya lamang ay mas lumamig pa ang simoy ng hangin sa paligid. Umaasa lamang kami ni Sandro sa liwanag na nagmumula sa buwan. Nire-reserba kasi namin ang aming dalang flashlight dahil baka malobat yun. Wala pa kasing kuryente sa baryo ni na Sandro. Sunod-sunod na kaluskos ang aming naulinigan sa aming paligid. May sunod-sunod na angil ng nilalang na narinig sa loob ng kagubatan. Napahinto na lang kami sa paglalakad nang biglang may natanaw kami sa aming unahan na isang malaking aso. Mas malaki pa yun kumpara sa aking inaasahan. Napalunok na lamang ako ng sarili kong laway sa sobrang kaba. Nagtago ako sa likod ni Sandro. Sumunod lamang ako sa kanya. Nang kami ay makalapit sa malaking aso, ay agad yun na nagpakawala ng mabagsik na angil. Aminado akong natakot ako pero gumanti si Sandro ng angil. Ibinuka niya rin ang kanyang bibig at mabagsik din siyang sumigaw na para bang hayop. Dahil sa pangyayaring yun ay tumakbo ang malaking aso palayo sa amin. Namangha ako sa ginawa ni Sandro. Hindi ko akalaing magagawa niyang itaboy ang malaking aso na humarang sa aming daraanan.
Sa haba ng aming nilakad ay nagawa din namin ang makarating sa baryo. Ang tanging liwanag nila ay apoy na nagmumula sa tumpok ng mga kahoy na pinasiga nila. Nang makarating kami ni Sandro ay halos nakatingin ang lahat sa akin. Naiilang ako na may halong kaba sapagkat para ba nila akong susunggaban. Nagulat na lang ako nang biglang may kumagat sa aking kamay. Nang lumingon ako sa aking likod ay may bata palang nakasunod sa akin. Kinakagat nito ang aking binti at braso. Sa sobrang pagkabigla ay natabig ko ang bata. Kita ko rin na may mga matatanda na nakasunod sa aming likuran. Hindi ako mapakali ng sandaling yun. Hindi ako komportable sa lugar, lalo na sa ugali ng mga tao. Ano ba kayo? Ngayon lang ba kayo nakakita ng ibang tao? Lubayan niyo nga kami. Lubayan niyo siya. Wika ni Sandro at hinarang niya ang mga taong sumusunod sa amin. Nakapagtataka lamang dahil karamihan sa kanila ay parang mga hayop na gutom. Ang iba ay nagsisituluan pa ang mga laway. Mabuti na lamang ay narating namin ang bahay ni Sandro. Doon ay sinalubong kami ng kanyang magulang. Ang tingin ng kanyang nanay at tatay ay mariin din. Hindi ko tanto kung bakit halos lahat ng taong nandoon ay tinitignan yata ako bilang isang pagkain. Ito nga pala ang kwarto mo, pre. Siya nga pala, huwag kang lalabas kung walang pahintulot galing sa akin. Wika niya. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Dala ng naramdamang pagod mula sa biyahe at mahabang paglalakad, ay pinili ko na lamang ang matulog ng maaga. Sobrang himbing ng tulog ko ngunit nagambala nang may marinig akong sigaw mula sa labas ng bahay. May humihingi ng saklolo. Bala ko sanang lumabas pero naalala ko ang sinabi sa akin ni Sandro. Kaya naman ay nakinig na lamang ako at nang mawala na ang ingay ay muli kong pinilit ang aking sarili na matulog. Nagising na lamang ako isang umaga. Nang lumabas ako ng kwarto, ang lahat ay pawang mga tulog. Gusto ko mang humingi ng permiso kay Sandro na lalabas ako pero hindi ko ginawa. Ayokong istorbohin ang mahimbing niyang tulog. Lumabas ako ng bahay at sa labas ay tumambad sa akin ang kairaming mga kubol. Walang katao-tao sa labas dahil ang lahat ay tulog pa yata. Sa aking ginawang paglalakad-lakad ay hindi ko akalaing may ganoong klase pala ng baryo. Ngunit may iilan naman palang gising. Kaso nga lang kakaiba kung manitig ang mga taong yun. Lumapit ako sa kanila at tinanong kung anong lugar ito. Pero hindi ako sinagot. Nakatitig lamang ang matandang lalaki na aking nilapitan. Tinignan ako nito mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay pumasok sa kanyang bahay. Saglit na lamang akong napaisip at inilibot pa ang aking tingin sa kabuuan ng baryong yun. Kay rami ng mga uwak na nagsisidapuan sa mga bubong ng kubo, maging sa ilang mga puno. Nakapagtataka dahil umaga pa lang pero ang dami ng mga uwak na dumadayo doon. Kinahaponan ay gising na ang mga tao. Ang lahat ay naging abala dahil ayon kay Sandro ay gabi na raw ng kapistahan sa kanilang lugar. Magkakaroon daw ng malaking handaan na ikinatuwa ko naman. Habang lumalalim ang gabi, ay paingay at paabala ng paabala ang lahat. Nagtipon-tipon ang lahat sa liwasan ng kanilang baryo at sa kanilang unahan ay may isang matandang lalaki na tinatawag nilang Supremo. Yun ang pinakapinuno nila sa kanilang baryo. Namangha ako sa dami ng mga pagkain nila. May malakit mahabang mesa sa gitna ng mga tao at doon ay may mga iba't ibang klase ng pagkain. Ang mga pagkain yun ay para daw sa lahat ng mga taong nandoon. Akma sana akong titikim nang bigla akong pigilan ni Sandro. May ritual pa kasing gagawin bago kainin ang mga handa. Pero ang mga bata ay kita kong nagnanakaw ng mga pagkain.
Sa tagal ng paghihintay ay naramdaman kong naiihi ako. Kaya naman nagtungo ako sa likod ng bahay ng supremo nila. Doon ko piniling umihi upang walang masyadong katao-tao. Maya-maya lamang habang naihi ay nakarinig ako ng taghoy. Wari bang mayroong umiiyak sa isang munting kubo malapit sa iniihian ko. Agad kong tinapos ang aking pag-ihi at pinuntahan ang kubo na yon. Nang mabuksan ang kubo ay bumungad sa akin ang mga nakataling mga tao. 3 babae at 2 lalaki. Tinanggal ko ang tali sa kanilang paa at kamay, maging ang busal sa kanilang bibig. "Hindi ka ba taga rito? Dayo ka lang din ba?" Tanong ng isa na ikinagulat ko. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. "Nandito tayo sa pugad ng mga aswang. Tumakbo na tayo. Tumakas na tayo." Nagsitakbuhan sila. Niyaya nila ako pero hindi ako sumama dahil iniisip ko si Sandro ng sandaling yun. Hindi pwedeng aalis na lamang ako nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Bumalik ako sa pagtitipon-tipon. Maya-maya lamang ay nagkagulo ang lahat at sinabing nakatakas ang mga bihag. Doon na ako kinabahan at napatitig kay Sandro. Naglabas ang pinuno nila ng isang kautusan na patayin ang lahat ng mga dayo. Napaatras ako ngunit isang malaking aso ang biglang lumundag sa aking kinatatayuan. Akma na sana ako nitong sasakmalin nang bigla siyang pinigilan ni Sandro. Nagulat ako nang mapagmasdan ko kung paano nag-anyong asong itim si Sandro. Doon ko nakumpirmang aswang din pala siya. Habang kinakalaban ni Sandro ang mga kapwa niya aswang, ay tumakbo ako palayo sa lugar na yon. Nang mga sumunod na pangyayari ay biglang may asong humabol sa akin. Batid kong aswang din yon kaya tumakbo ako sa kung saan-saan. Hindi ko na napagtanto kung saan ako tatakbo o saan ako paroroon. Walang kasiguraduhan ng aking tinatahak na direksyon. Nang mga sandaling yon, ang tanging naiisip ko lang ay paano ako makakalayo sa lugar na yon. Nasugatan na ang aking mga pisngi at braso dahil sumuot na ako sa kagubatan. Ganun man ang nangyari ay hindi ko yun ininda masyado. Tinatagan ko ang aking loob at nagdasal na rin. Maya-maya lamang ay napadpad ako sa isang kalsada. Isang dipa na lang din ang agwat ko sa aswang na humahabol sa akin. Buong akala ko ay yun na ang katapusan ng aking buhay. Nagulat na lamang ako at nakahinga ng maluwag nang biglang nag-anyong tao ang aswang na yon. Sandro? Nauutal kong sambit. Si Sandro pala ang aswang na humahabol sa akin. "Lito, pasensya ka na. Wala talaga akong balak na ipapatay ka sa mga kalahi kong aswang. Sinama kita dito upang maging kalahi namin. Kaso nga lang, pinaalpasan mo ang mga birhen na bihag. Kaya ang mga handa na sana'y makakatulong upang maging aswang ka ay nanatiling ordinaryo dahil nakatakas ang mga bihag. Niligaw lang kita papunta dito upang hindi ka makita ng mga kasama kong aswang. Hinatid lang kita papunta dito dahil ayokong mapahamak ka." Mahabang linta niya ni Sandro. Hindi na ako nakaimik ng mga oras na yon. Tumakbo na lamang ako palayo kay Sandro. Nang may dumaan na sasakyan, ay agad akong pumara. Sa awa ng Diyos ay nakasakay ako. Dahil doon ay nakatakas ako sa bingit ng kamatayan. Sir Mark, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Muli, ako po si Lito. Maraming salamat po sa pakikinig. Mga kasandata, shoutout segment po ulit tayo. Una po kay Ma'am Haizi Hereko ng Hong Kong. Shoutout po ma'am. Kay Ma'am Miss D. Kay Arcangel Slayer. Shoutout kay Mary Gas from Saudi Arabia. Shoutout kay Ira Stories. Kay Ma'am Richelle Templado. Kay Crizal Ribot.
Shoutout po kay Ma'am Malu. Sabi niya pag di daw siya na shoutout sa next video, AI daw ako. Shoutout po sa iyo, ma'am. At last shoutout po kay Kuya CJ. Hanggang doon lang po muna ulit mga kasandata. Maraming salamat po sa pakikinig sa episode natin ngayong araw. Muli, ako po si Mark. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na mga kwento. Maraming salamat.